Okay, so ang topic ay integral calculus, also known as antiderivative. Bakit nga ba siya tinawag na antiderivative? Kasi sa derivative, ang ginagawa natin, nagma-minus tayo ng 1 sa exponent. Halimbawa, 3x squared. Di ba ang ginagawa? 3, bring down mo yung exponent na 2. Sulat mo yung x, maminusan mo ng 1 yung exponent. Ngayon, pag ita-times mo itong dalawa, 6, copy mo yung x. Since 1 na lang siya kasi nag-minus ka sa squared, hindi mo na isusulat. Sa integral naman, ang ginagawa, pag integral, magpa-plus ka ng 1. Kaya siya tinawag na antiderivative. Kasi para mo lang siyang ibabalik sa original form niya. Halimbawa, integral of x dx. Pagdating sa integral, pagka meron kang x, halimbawa, 3x, basta ang dulo niya is x, lagi siyang may kakambal na dx. Halimbawa, integral of x dx. Ngayon, i-integrate na natin siya. Habang ini-integrate mo siya, isulat mo yung integral sign, x. Magpa-plus 1 ka dito. Since x lang siya, automatic na meron siyang hidden na 1. Magpa-plus ka ng 1 sa taas, tapos ganoon din sa baba. Parang gagawin mo siyang factors. Kaya 1 plus 1 is equals to integral of, since i-integrate mo na siya, yung result na niya, wag mo na isulat yung integral. X squared over 2. Ngayon, na-integrate na natin siya. Pagkatapos mo integrate, lagi siyang may kasamang plus c sa dulo, na nagre-represent sa constant, letter C, constant. Lagi siyang merong plus C. Ngayon, paano naman pag merong whole number, 3x? Itong 3, ilalabas mo siya. 3, tsaka mo isusulat yung integral sign, and then yung x. Kasi ang i-integrate mo lang dito, yung katabi niya, yung x. Laging i-integrate natin dito, ang dadagdagan natin is yung nasa dulo. 3, lalagyan natin siya ng uminit na naman, putang ina. Tang ina mong cellphone ka, fuck you.